Atix. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yun, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo Maybe dyan. agad. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya naging nga po, problema, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng... Kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that true? The question here, mga kababayan, madali lang naman eh. 'Di ba kung kaya ng iba, bakit hindi kaya ng mga Diskaya? Unang-una mga ka-GP Natics, kasi nakikita ko dito, sa totoo lang ha, ang nakikita ko rito, parang gusto ng Diskaya, sila yung magbigay mga kababayan ng kondisyon. Para bang gusto nila, sila yung masunod. Hindi naman pwede yun, mga kababayan. Gobyerno yan eh. Diba? Hindi pwedeng ikaw ang masusunod. Sige, in order for us to restitute, mga kababayan, parang ganun eh. Ang datingan eh. Kailangan papasukin nyo muna kami. Kailangan matanggap muna kami sa Witness Protection Program. Parang ganun ang gustong i-emphasize ng mga Diskaya na to. Mga ka-GP natin, wherein, yan ay totally awkward. Totally, yan eh, parang, mga kababayan, binabasag mo ba yung batas natin? Sinasaklawan mo ba? Are you saying that you are above? Parang ganun, mga ka-GP Natics, na kailangan kami ang sumunod sa'yo? Hindi kami ang nakikiusap sa'yo. Wala kaming pakialam, walang pakialam ang batas. Kung ikaw ay makipagtulungan, mga kababayan, di good. Kapag hindi ka nakipagtulungan, kasalanan mo yan. Diba? Alangan naman kami ang magpi-please sa'yo. Alangan ang batas ang magpi-please sa'yo. Diba? Ganun lang yung kasimple, mga ka-GP Natics eh. Kailangan, sabi nga ni Lacson, sabi nga, mga kababayan, ang iba pang mga nakakapansin dito, kailangan mo kahit paano magsakripisyo. Kailangan mong sumugal. Hindi pwedeng, mga kababayan, katulad kanina, may binitawan na salita na, alam, parang kami yung dito, ninanakawan. Wow! Coming from you talaga. Ito namang si Marcoleta, super duper kulit. Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Mga ka-GP Natics, etong si Marcoleta makulit talaga, no? Maliwanag na maliwanag that the DOJ Secretary, mga kababayan, ay may pribilehiyo para magbigay siya ng certain condition or tinatawag natin na Memorandum of Agreement. 'Di ba? Ito ay pagpapakita that ikaw ay nakikipagtulungan. 'Di ba? Na ikaw ay sumusunod, na handa po, mga kababayan, na makipag-ugnayan, magkaroon ng proper communication, at kailangan ikaw ay all out.
Hindi ko maunawaan yung gusto ditong sabihin. Para bang binabaliwala ni Marcoleta yung salitang Memorandum of Agreement. Kung ayaw mo na magkaroon ng Memorandum of Agreement o hindi mag-set ng expectation or condition DOJ, di dapat tinanggal na lang yan dyan. Dapat, di ba? Dapat hindi na inilagay dyan kung hindi pala sila pwede mag-set ng kanilang certain condition. Mga kababayan, yan nga ang sinasabi. It is an agreement between the two parties, between the DOJ secretary and the people or a person, mga kababayan, who wanted to ask for witness protection program. Ganun lang kasimple yun eh. Anong gusto mo mangyari, mga ka-GPnatics? Kaya itong si Padol yun, gigil na gigil, nakikita ko eh. Parang gustong sabunutan si Marcoleta. My God. I hate drugs. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion? Meron daw siya nababalitaan na gustong umatras. Pero, mga kababayan, we clarify things na hindi naman pala gustong umatras. Alam mo, abogado lang ni Joel Villanueva yung nagsasabi na atras itong si Henry Alcantara, itong si JP Mendoza, mga kababayan, at itong si Bryce Hernandez. Is it because yung dalawa ay hindi po natanggap, mga kababayan? As of the moment, hindi po, ano ba to? Hindi po natatanggap sa witness protection program yung dalawa. Ito yung binabanggit ni Marcoleta dito, mga ka-GPnatics. Mukhang kayo yung nagpakalat nun, Oh. Which eventually we found out, mga ka-GPnatics, na hindi totoo yung magre-recant itong sila Henry Alcantara. Discretion yun, Mr. Padulyon? Oo. No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially Mga kababayan, if you cannot impose an agreement, so why should mga kababayan, yung memorandum of agreement was put in the law itself, mga kababayan. 'Di ba? Inilagay mismo doon that na yung memorandum of agreement is a discretion or ito ay magiging agreement between the two parties. It depends kung ano po, mga kababayan, bilang magpapatunay, kumbaga, naisip ditong si DOJ Secretary halimbawa o ganito para masabi na ikaw talaga ay nakikipagtulungan at ikaw ay willing na magsalita na at willing ka na ibulgar ang lahat ng mga nalalaman mo para maniwala ako sa'yo, ganito ang gawin natin. Di ba, mga ka-GPnatics? if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Correct. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala.
ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Sa madaling salita, mga kababayan, ginagawa na nga pinapadali na nga, 'di ba? Pinapaibsan, ibig sabihin mga kababayan, hinihilom na nga ng DOJ yung galit ng taong bayan. 'Di ba? Para hindi na tayo mahirapan, hindi na tayo magantay ng napakatagal para mag-restitute itong mga kasabwat sa korupsyon na ito, mga kababayan. Alam naman natin, di ba? Alam natin yung aminin natin na dito sa Pilipinas, sobrang tagal, lalong-lalo na kapag mapera kang tao, papatagalin ng papatagalin ang mga yan. So, ang mangyayari, possibly, kapag halimbawa mga kababayan, sinunod natin ng mga diskaya, hindi mo inimpose yung gusto mangyari ng DOJ. Pinagbigyan mo yung diskaya dahil yun ang gusto ni Marcoleta. Would you believe, mga kababayan, na ang mga diskaya ay ibibigay nila ng kusa after they admitted or after they are accepted, mga kababayan, as being part of the WPP, Witness Protection Program? Hindi ako naniniwala. Parang leeway lang talaga nila yun. Oh. And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagda. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yun. Okay, simple-simple lang yan, Marcoleta. So, why would you accept a person in a WPP program, mga kababayan, kung ang taong ito ay hindi naman po makikipagtulungan? Simpleng bagay yun eh, di ba? Isang maliit na pabor, mga kababayan. If they really think about their safety, their security, gaano ba naman kalaki, mga kababayan? Kahit ikumpara mo pa siguro ang yaman mo kumpara sa security mo. 'Di ba? Ang pipiliin mo pa rin is yung security mo eh. So, kung gusto mo na ikaw ay matanggap, dapat win-win situation. Win-win situation between the two parties. Kumaga para sa akin, mga kababayan, yun yung sinasabi natin. I scratch your back and you scratch mine. Mga kababayan, kailangan may mapakinabangan kami sa iyo. Kailangan, mga kababayan, para malaman namin na ikaw talaga ay merong kusang palo, di ba? Ay mag-i-agree ka doon sa ibinibigay namin sa iyo na memorandum of agreement, yung nakapaloob doon, ay sang-ayunan mo. Otherwise, peke yung pakikipagtulungan mo sa amin. Di ba? So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Paano yung kay Palitan mo na lang, alam mo gawin mo, Marcoleta, mag-apply ka sa DOJ, umalis ka sa Senado, okay? Pumunta ka sa DOJ, mag-apply ka doon. Palitan mo sila. Para ikaw na yung magbibigay ngayon ng memorandum of agreement, tapos i-impose mo. Tigas ng ulo mo eh. Parang ikaw ba yung DOJ secretary? Mas marunong ka pa sa kanila. My God, I hate drugs. Anak ng baka to. Palitan mo na lang sila doon. Napakalaki mong kupal. Iskaya, pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor,
kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Pakinggan nyo to, mga kababayan. Visit. Isa pa to eh. Sarap ko to san eh. Tingnan nyo sasabihin niya, mga kababayan. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Oy. Parang kami pa ang ninakawan. Halika dito. Payagan lang talaga ako makita kita. Tutuktukan talaga kita. Nakita mo to? Nakita mo to? Ang sarap mong balatan eh, no? Mga kababayan, eto lang ang tanong ko sa'yo, Mr. Diskaya. Alam mo, dapat kasi may bumabara sa mga to eh. Unang-una, Mr. Diskaya, panong ikaw ang ninakawan? Unang-una, mga kababayan, taong bayan ang ninakawan. Kayo ang sumira, kayo ang mga nagnakaw. Bakit kanyo? Ikaw, sa'yo nagsimula ang korupsyon eh. Bakit? Bakit, mga ka-GP Natics? Bakit sa kanila nagsimula ang korupsyon? Kung halimbawa, mga kababayan, kunwari, yung mga nandyan, mga politiko na yan, nangihingi ng tinatawag po natin na lagay. Lagay na lang, di ba? Huwag na nating pagandahin, SOP. Lagay, di ba? Lagay. Kung halimbawa, mga ka-GP Natics, hindi sila pumayag, di ba? Hindi sila pumayag. Kasi nga, ang kapalit nun, kaya sila pumayag na maglagay dun sa mga politiko na yon in order to for them to get more projects, mga ka-GP Natics. Di ba yun ay pandaraya? Yun ay pagnanakaw. Oh, dahil ikaw ay nagbayad sa mga politiko, sa mga kongresista, sa mga senador, doon sa mga DPWH contractors. Napapasa inyo yung mga kontrata. Diba, na walang kahirap-hirap. May kunwari pa kayong mga pabiding-biding buwaka ng nanay nyo. Yun naman pala, ay alam nyo na ang resulta. Tapos sasabihin mo, para kang ninakawan? Tuktukan kita, makita mo eh. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? Sige. PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Yun naman pala mga kababayan, feeling nito mga to. Feeling nila sila yung mataas, Kailangan nyo kami dahil kami lang ang may alam, kami ang susi ng lahat. Ganun ba yon? Na kailangan sila yung susuyuin? Ano siya? Mga kababayan, ang tawag dito, kabit. Mali. Ano to, mga jowa? Kailangan sila yung susuyuin? Pag nagtampo?
Loko to ah. Mr. Ano ba yung title mo? Sir Tommy. Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan Barado nila ng siya dito. protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba? Ba't ayaw mo ituloy na? Ba't ayaw mo ituloy? Kasi may plano talaga kayo noon by that time, di ba? Hindi mo pinaalam sa iba na yung mga diskaya, meron na pala kayong, mga kababayan, sabi nila, kasunduan daw, kasunduan daw, di ba? Kasi nga, sabi nila, ang mga diskaya, ayon po sa abogado, mga kababayan, they were advised na ang kailangan ilabas lang nila 2022 hanggang 2025. Diba? Huwag isama yung 2016. Yung araw din na yon, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Siya yung ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if Si you Padul yung insisted nanggigigil. on the condition of restitution, how can this kaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sinong nauna na nagsalita. Aray ka! Sa pula naman! Si Mr. Piluka! Hindi ito usapan ng sino ang nauna. Ito ay usapan sino ba ang nakikipag-coordinate ng tama. Sino ba ang nakikipagtulungan ng maayos? At sino ba yung handang isakripisyo ang lahat? Mga kababayan, handang mawala ang lahat sa kanila para masabi na sila ay nagsasabi ng katotohanan, nakikipagtulungan sa gobyerno. Diba? Yun lang yun. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan. Kung hindi Correct. naman nila kayang suportahan ng ebidensya. That is indeed correct, mga kababayan. Wala naman pong mga ka-GP Natics, lalong-lalo na nagpangalan. Tapos yung mga pinangalanan sa sumunod na hearing, I just want to clarify things ha. Ganito po yan, wala po akong direct access kay Speaker Martin Romualdez. Mga tao niya lang po yun. It could be, yung mga tao niya, ginagamit lang yung kanyang pangalan. Utot! Di ba? Sila mismo ang nagsabi. Anong silbi nung nagpangalan ka na nagpangalan? Di mo naman kayang tayuan. At wala rin namang silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming sundin. Correct. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon.
Nagpunta nga siya dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano wala nang restitution na. Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Oy, siya pa lang nag-i-insist na wala nang restitution, ha? Anak ng pa, mga kababayan. Ikaw ba yung tao sa DOJ? Ikaw ba yung DOJ secretary that time? Parang ano eh, alam mo yun, mga ka-GBnatic, sila yung, ang tawag doon, sila kailangan yung nagko-command? Feeling entitled? Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Oo. Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya,